abilities of a leader do you find essential for prosperity? Ano ang ikasarang sa isa ka leader nga sa inyo pamatsyag ginapangita naton nga makahatag sang kauswagan sang aton nga pungsod? Ang aton nga syudad sang Iloilo, damo gid nga mga negosyo nagsirado because kabalo kamo sang balita nga pagsugod sang sining tuig 2025 nagsaka ang real property tax sang 300%. Amo na ka taas ang ginsaka. And halos damo-damo gid yang nga mga negosyo ang nagsirado. And basahan ko sa nagligad nga may isa to ka group of companies nga nagpasaka kaso sa aton nga City Hall kay bangod sang grabe gid nga tax ang ila gina required diri sa Iloilo. So nagapadayon kita sang aton nga theme, Christ the solid rock. Si Kristo lang gid ang aton nga matig-a nga pundasyon. So gingamit naton sang nagligad ang word nga rock. Kung natandaan nyo ang letter R, ano gani ang aton nga letter R? Si Christ among aton nga Redeemer. And then letter O, He is the rock of offense. Siya na iya ang magatimalo sa aton, siya man na magasaway sa iya nga mga kaanakan. And then letter C, last time gintunaan naton that Jesus is the cornerstone. Siya gidya ang mapag-un naton nga pundasyon. And letter K, sa inyo pamatsyag, ano ini? K stands for King of Kings and Lord of Lords. Okay, basahon taliwat ang 1 Timothy chapter 6. Magapangabay ako sa inyo liwat sa pagtindog and pagganduganan naton sa pagbasa ang verse number 16. Okay, everybody? Everybody, please read. Ready? Read. Which in times he shall shew who is the blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords, who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man hath seen nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. Mga muyo kita. Amay namon nga balaan kag matarong, nagapalapit kami Ginoo sa imo subong sa pagsimba. Kabay pa Ginoo nga mabato nimo ang amon nga pagdayaw sa imo nga mga ngala, sa imo nga ngalan, kag paghalad Ginoo sa amon nga mga dulot sa imo. Lord, patawara kami sa amon nga mga sala, kag tagai kami Ginoo sang itsakto nga tagipusoon sa pagpalapit sa imo, sa pagsimba kag sa pagpamati sa imo nga pulong. Buligi kami nga maintindihan namon ang imo nga mensahe kag maaplikar namon sa amon nga kabuhi. Buligi man ang tagsa-tagsa nga ang imo nga pulong magatandog sang ilang nga mga tagipusoon agudto magabaylo ang amon nga mga kabuhi. Gamita ang imo kubos nga alagad sa pagdala sang imo nga pulong sa sining nga adlaw. Ining amon nga pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga amon manluluwas. Amen. Magapong ko ang tanan palihog. Sa mga bisita naton mayong aga and masya may ari diri nga first time nga visitor. Nung Henry, wala kita sang first time. Kung may ara, wala. Okay. So, salamat gid sa pagkari. So, ang aton nga title, subong adlaw, kay ara kita sa letter K, amo ang Jesus, the King of Kings. Si Jesus amo ang hari sang mga hari. So kung mamangkot kamo nga or ano ang mga rason nga nagapabilin nga si Jesus ang nagauyat sang sinang title nga King of Kings. Ano ang mga makita naton sa aton nga Ginoong Hesukristo? So may tatlo kita ka points diri, mag-umpisa kita sa number 1.
He has the greatest wisdom. Siguro sa isa ka leader nga ginapangita naton nga mag-lead sa aton nga pungsod o kung bug-os man nga kalibutan, nagakinahanglan kita sang isa ka leader nga may ara sang grabe nga kaalam. Inang wisdom nga hindi lang intellectual kundi proper application of knowledge. Kabalo siya mag-decide kag maghimo sang bagay nga insakto para sa mga pumuluyo kag mga tumuluo. So si Jesus, He has the greatest wisdom. That is why takos gid siya mangin King of Kings, pinakamataas nga leader. In 1 Corinthians 1:24, mabasa naton diri, but unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Ginhambal diri sa pulong sang Dios nga si Kristo Jesus amo ang kaalam sang Dios. So yara sa iya ang kaalam nga grabe. And pwede gid siya makalid sang bilog nga kalibutan bangod sang iya nga kaalam. Because wisdom is better than, according sa Proverbs 8:10-11, wisdom is better than silver, gold, and rubies. Understandable na ina nga kung may ara ikaw kaalam, ara naman dira gasunod ang manggad kag tanan nga wealth nga gusto nimo. Wisdom is better than fine gold and choice silver, according to Proverbs 8:19. Wisdom is better than strength and weapons of war, according to Ecclesiastes 9:16-18. So kadamo gali ang mahimo sang kaalam kung may ara lang kita sang proper application of knowledge. And ara ina kay Jesus. Kung lantawon nato ng history, mahambal ang halos ang tanan nga scholars nga ang pinakamaalam nga tawo nga nagkabuhi diri sa kalibutan amo si King Solomon. Lantawon nato ng iyang inagyan. In 1 Kings 4:24-25, siling diri, for he had dominion over all the region of this side the river, from Tepsa even to Azza, over all the kings on this side the river, and he had peace on all sides round about him. Ang kaalam ni Solomon, gingamit niya para ang mga tupad niya nga mga pungsod. Wala sang away sa iya. May ara sang peace sa iya nga palibot. In fact, sa kabuhi ni Solomon, may ara sang 40 katuig nga kalinong sa iya nga paghari. Bangod ina sa iya nga kaalam. Verse 25, and Judah and Israel dwelt safely every man under his vine and under his fig tree, from Dan even to Beersheba, all the days of Solomon. So anong mahatag sang wisdom? Ang wisdom naghatag siya sang peace and order. Amo ning ginhatag ni Solomon sa iya nga kingdom nga among Israel for 40 years. Ang wisdom naghatag man sang prosperity, kauswagan sang nasyon. But ang wisdom ni Solomon hindi enough. Kay kung lang tawon mo sa iban nga mga books and chapters, in 1 Kings chapter 11 verse 1-3, but King Solomon loved many strange women. Amo na ni gali ang bunga sang sobraman nga kaalam. Amo na blang hambal nila, absolute power corrupts. Siguro bangod sang kaalam ya, tanan to nga mga babae na diskartehan niya.
He loved many strange women together with the daughter of Pharaoh, women of Moabites, Ammonites, Edomites, Zidonians, and Hittites. Of the nations concerning which the Lord said unto the children of Israel, Ye shall not go into them. Ginmando sang pulong sang Dios nga ang mga children of Israel hindi pwede mga sawa or mamana sa iban nga mga lahi. Galing siguro, abi ni Solomon, alam na sa ginsupak ya ang pulong sang Dios. Neither shall they come into you, for surely they will turn away your heart after their gods. Solomon clave unto these in love. Verse 3, And he had 700 wives, princesses, and 300 concubines, and his wives turned away his heart sa aton nga Ginoo. Kung ikaw be ang isa ka taho nga pamangkuton, kaalam ba lang nga magpangasawa ikaw sang 700? Ano na? 300 wives, 300 imo asawa, 700 imo nga kirida. Sa inyo pamatsyag, kaalam na. Isa pa lang gani asawa mo, galalain ka na. Isa pa lang asawa mo, gabi na problema mo. Dugangan mo pa sang ila to? 999? Minango na iya. Di ba la? Hindi ka na naiya ka pahuway, hindi ka na naiya ka relax ang imong alawas. So amo ni ang kaalam gali sang tawo, kabuangan sa mata sang aton nga Dios. Yes, si Solomon naghatag peace and order, naghatag sa prosperity, pero how about righteousness? How about holiness? Wala yan mahimo. In fact, sa paghari ni Solomon, nagareklamo na to ang mga tao sang ilang nga tax nga tama kataas. Ang bata ni Solomon nga nagbulos sa iya, amo si, nagasala ko ni kay Jeroboam kag Rehoboam. Jeroboam, ano ang reklamo man sa mga tao sa iya? Ang tax nga tama kataas. In fact, nag-divide ang kingdom sang bugos nga nasyon sang Israel bangod sang tax nga tuman kataas. Kag digto sila nagpigado, digto sila nagluya, kag insulong sila sang iban nga pungsod. So hindi enough ang kaalam sang tawo. But look at the Lord Jesus Christ in Matthew 12:42. Siling ni Jesus, the queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it, for she came from the uttermost part of the earth to hear the wisdom of Solomon. Siling ni Jesus, ang Queen of Sheba magatistigo pila ka adlaw sa inyo nga mga katawhan, nga siya gani naglakat pa tuman kalayo para magpamati sa kaalam ni Solomon. Pero siling ni Jesus, lantawan nyo, a greater than Solomon is here. Sinong greater than Solomon? The Lord Jesus Christ. Wala kumalingking sang Ginoo ang kaalam ni Solomon. So why is Jesus greater than Solomon? Ang tawon naton. Because of His teachings. Lantawa bala ang ginatudlo sang aton nga Ginoo. Sino sa inyo nakakilala sa mga tao nga naghimo sang mga parables? Bangod sang katiga sang tagipusoon sang tao, ginhimuan sila sang Ginoo sang parabol. Istorya nga para gali sa ila nga panumdumon nila. Sinong maalam nga tao sa inyo nga nakilala nga nagtudlo siya nga love your enemies? Wala. Si Jesus lang. And also His responses to difficult situations. Kadamo sa mga instances nga si Jesus gindakop-dakop, ginbutangan sang paon para madakop siya nga
makahambal siya sang sala, pero wala ginila nadakpan. Remember, ginpamangkot siya, tsakto ba lang nga maghatag kita sang tribute kay Caesar? Kung mabasa niyo nga ang ginhambal ni Jesus, ma-amaze ikaw sang iya nga sabat, kaya hindi nila madakpan ang Ginoo. And then, may babae man nga gindala sa iya nga nadakpan, nga nag-commit adultery. Siling sa mga Pharisees, sa kasuguan ni Moses, ginabato na siya hasta mapatay. Ti ikaw, ano imo nga mambal? Anong bal ni Jesus? Siya nga wala sing sala, siya ang unang nga magahaboy sang bato. Anong natabo? Uli sila tanan. Gabi nga kaalam, kitabi madumduman ta na ina nga mga bagay. And then, ang woman or Samaritan woman nga nagapanag-ob, kilalaya ang kabuhi sa sina nga babae nga may 5 siya kalalaki kag hindi siya satisfied. Ano klase na nga kaalam? Also his actions and decisions nga ginahimo. Nagpakaon siya sang 5,000 men. Paagi sa 5 ka tinapay kag 2 ka isda. Nagpang-ayo siya sang tanan nga klase sang mga masakit. Amo na kaalam ang aton nga Ginoo. Ginsulbari ang poverty, financial, health, relationship. Ginsulbari aton sala. Ginsulbari man ang aton kamatayon. So wisdom is the proper application of knowledge. So si Solomon maalam man siya tuod, pero many times nga nakasala siya sa iya nga kabuhi. Pero si Jesus, wala siya nakasala. Wala siya na timtar ni Satanas. Wala siya na intuan ni Satanas. Now, in application sa aton, nga si Jesus, ang pinakamaalam is James 1:5. Saling diri, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Kung kaisang may problema, kita nga ginaatubang, hindi kita kabalo magsulbar. Because we don't have wisdom. Siling ni James, mangayo ka sa Diyos. And then siling nga, and give it to all men liberally. Kung mangayo kita sa Diyos, ihatag na sang Diyos sa aton, nga libre, wala bayad. And upbraideth not, wala sang pugong-pugong, and it shall be given him. Of course, para maangkon ta na nga wisdom, tagaan niya ta, pulong sang Diyos. Kay ang pulong sang Diyos, ari diri ang tanan nga kaalam. In Psalm 111 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Paano ta maghadlok sa Diyos? Kung makilala ta ang Diyos, the more nga nagakahadlok kita sa Diyos. Ang tao nga wala gakahadlok sa Diyos, bangod kay hindi nila kilala ang Diyos. Example, makita ka dira being danger, high voltage. Kung hindi ikaw kabalo magbasa, hindi ka na makulbaan dira magkadto. Pero kung naintindihan mo ang ginahambal dira, layo pa lang galikaw ka na, kay nahadlok ka. Because you understand kung anong butsilingon sina. So ginahambal diri ang pagkahadlok sa Ginoo, amo inang sugod-sugod sang wisdom. A good understanding have all they that do His commandments. His praise endureth forever. So paano kita mangin maalam? Ari diri sa pulong sang Dios. Proverbs 3:5 and 6. Kung kaisa bala, bangod kay damo na to tinunaan ta sa eskwelahan, damo na to nakwa ta sa internet nga mga knowledge, abi naton balaan tanatanan. Kung may mga masakit kita, i-search na lang sa YouTube, kaglantawon naton, amo ni galing bulong sa akon nga masakit, amo ni galing solusyon sa akon problema. Pero magkadto ikaw sa doktor, ang balon ka man sa doktor,
untate na ang paglantaw mo sa YouTube kay piki na. Hambal ni Solomon, Proverbs 3, 5, and 6, you trust in the Lord with all thine heart. Kag hindi ikaw magsalig or magsandig sa imo nga pag-insindi. Because most of the time, ang aton nga pag-insindi, sala. Verse 6, in all thy ways, acknowledge Him. Kilalahon mo gid ang Ginoo, ang iyang nga pulong. Kay siya na sa magatudlo sa imo kung ano ang dalanon nga imo nga pagaagyan. So wisdom sang aton nga Ginoo amo na iyang pinakataas ang tanan. Wisdom of the world is foolishness with God. The foolishness of God, sila niya, is wiser than men. Ang kabuangan sang Diyos, mas maalam pa sa tao. Siling sang pulong sa Ginoo. Ibalik ko ang ginhambal ni Jesus. Last time, ginbasa tan eh. Matthew 7:24. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine. Ano na sang sayings of mine? Naghambal na sang pulong ni Jesus. Kung ginapamatian niya ang pulong ni Jesus, ginahimo iya. Hindi enough gali nga gapamati lang ta. Dapat ginahimo tagid sa aton nga kabuhi. I will liken unto him a wise man, which built his house upon a rock, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Gusto mo magtiner nga mapag-o ng imo nga kabuhi diri sa kalibutan sa tanan nga unos nga magahampak, tanan nga problema nga magaabot? Pamatii kag himua ang ginahambal sang aton Ginoong Hesukristo. Because ara kay Jesus ang greatest wisdom. Ang tanan niya nga ginahambal maayo na sa aton kabuhi, solusyon na sa aton problema, kag sila nga it is spirit, they are spirit and they are life. Makapamaayo ina sa aton nga kabuhi. Hindi gina siya magsala. Number 2, nga si Jesus nagahold sang title nga King of Kings. He has the working power. Ara sa iya ang gahom nga nagahikot kag epektibo. Because may ara man niya iban nga may power pero wala naga-work. In Matthew 28:18, Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Now, ang word diri nga power, may ara ini duha kabot sa lingon. When you say power, may duha ina kabot sa lingon. Ang isa ginatawag nga authority, ang isa ginatawag nga ability. So lain ang authority, lain ang ability. Di ba la? Example, si Bongbong Marcos kag si Manny Pacquiao. Okay? Anong kinalain nila nga duha? Si Bongbong Marcos, hindi saya kusog magsumbag. Wala gani na saya boxing. Pero si Bongbong Marcos, grabe iya authority. Hindi ka gani ka palapit sa iya. Si Manny Pacquiao, wala sa authority, pero grabe naman iya nga ability. Walahon niya ka, diretso ka sa sementeryo. So lain-lain. May power nga authority, may power nga ability. Siling ni Jesus, ang tanan nga nga gahom. Sa langit man kag sa kalibutan, ginhatag na sa akon. But silingon, authority and ability ara sa akon. Wala ka na sang iban pa nga pangitaon. Example,
sang ginkadtuan niya ni ang taho nga na-possess sa may gatherings. Anong gingamit siyang Ginoo? Authority or ability? Both. Kita ya pa lang si Jesus, gakurog na ang ginpossess nga tao. Siling siyang demonyo, nag-abot ka na? Abi ko, dason ka pa maabot. Pwede nga, hindi mo lang kami pagsakiton, saylo lang kami sa may baboy. So, ginpasugtan sila sang Ginoo. And then, nagsakay sila sa baruto. Gulpi, nagbagyo. Dumapatay na ang mga mangingisda. Upod ni Jesus, mga expert nga mga diver. Pero galalain sila sa kakulba. Siling ni Peter, Master, wala kalabot nga dumapatay na ta. And then siling ni Jesus, peace, be still. Ano yung gingamit? Authority or ability? Both. And then, makita mo si Jesus, isa naman ka-instance, naglakat siya sa tubig, gabinagyo. And then, sa malipot ng istorya, si Peter, naglakat man sa tubig, luwas siya, si Pedro, gabinagyo ang Ginoo, cool nga nagalakat sa tubig. And then, si Jesus, pag-agi ato sa may fig tree, wala bunga, and then sila niya, malaya ikaw subong. Gidugay na laya. Ginhambal ya lang. Ginasugo iya ang bagyo nga maguntat, ang hangin nga maguntat. Ginasugo iya ang mga malahain nga espiritu. Ginasugo iya ang kahoy, even nature, nga malaya na laya. And then, may arato nga time nga ginsukot sila sang ilang attacks. Sila niya kay Peter, kadto ka to sa dagat, pamunit ka to, kay pagbunit mo sang isda, makwa mo ang coin sa baba ka isda, amo na ibayad ta sa tax naton. Balaan sang Ginoo nga may coin to sa baba ka isda. And then, ang nobleman, nagluhod-luhod kay Jesus, nga siling niya, pwede mo ayuhon ng akon nga bata. Siling siyang Ginoo, puli ka na to sa inyo balay. Kay ayo na to subong imo nga bata. You see? Amo na ka-powerful ang aton Ginoo, tanan magamit niya. Siling sang Colossians 1:16, all things were created by Him and for Him. Tanan gintugaya, kag ang tanan nga gintugaya para ina sa iya. Tantawan nyo bala kung anong may ara ikaw kung anak ikaw sang Diyos. In John 1:12, Jesus said, but as many as received Him. Sa madamo nga nagbaton sa iya, sila gintagaan sang gahom nga mangin kaanakan sang Dios. Ano ni klase nga power? In Greek, exousia. It means authority. Kung ginbaton mo si Jesus, gintuuhan mo ang iyang ngalan, the Lord Jesus Christ, gingaan ikaw otoridad. Nga ano? Nga mangin anak sang Dios. Amo man sa ila nga nagtuo sa iyang ngalan. In Acts 1:8, ginambala diri, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me. Ano ni nga power? It means dunamis in Greek. Dra na naghalin ang dynamite na word. It means ability. You see, kung bata ikaw sang Diyos, you have that authority and the ability nga magamit, nga mag-alagad sa aton nga Ginoo. That is why in 1 John 4:4, si John mangyapon nagsiling, ye are of God, little children. Because greater is He that is in you than he that is in the world. Ano niyabot silingon, Pastor? Kung bata na ikaw sang Diyos,
You have that Holy Spirit. Siling ni John, mas dako ina ang ara dira subong sa imo. Nga ara sa kalibutan nga amo ang panulay. Kung bata ka na gali sang Dios, hindi ka na maagaw sang yawa. Ang mahimo iya lang sa imo, pwede ya ikaw timtaron nga makasala. Kag-amo na ang tion nga masunggod sa imo ang Ginoo. Hindi iya pagsabton imo pangamuyo, hindi iya ikaw pagpamatian. Pero ang authority ara gyapon sa imo, bata ka man gyapon sang Dios, hindi katandog sa imo ang panulay unless magpasugot siya, kaangay ni Job. How about ability? Romans 8:37. Muna ginambal ni Paul, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. Makasarang kita mag-overcome sang mga obstacles, problema nga nagaabot sa aton kabuhi because of that ability nga ginhatag sang Dios sa aton. So we have that authority, we have that ability. Kung samuon tana, wow, mahimaya gid ang Dios sa aton. In Matthew 26, siling ni Jesus, amuning time nga ilansang na si Jesus, gindakop siya. Ginhalukan siya ni Judas and then ginakop siya sa mga soldiers. And then si Peter, naggabot sang iyang espada, kaginlabo yato ang isa ka soldier, na igo gid ang dlunggan nakakas. Diri sa may verse number 51, nakakas ang dulonggan ni Malchus, ang soldier, and then siling ni Jesus, Pedro, put up again thy sword into his place. For all they that take the sword shall perish with the sword. But silingon, siling sang Ginoo, hindi amo na ang pamaagi, Pedro. And then nagsiling ang Ginoo, thinkest thou, wala ka bala, nakapanumdom, nga pwede ako makapangamuyo sa akon amay, kag matagaan niya kita diri subong, kag mapadalan niya ako subong sang 12 ka batalyon nga anghel? Kabalo ka mo ang mapatay sang isa ka anghel at 1 hour, 185,000. Ti kung 12 na kabatalyon, tunaw ang bilog nga universe. Siling ni Jesus, pwede ko na mahimo. I have that authority nga magtawag sang backup sa langit para kastigohon ining nagadakop sa akon. Pero hindi ko. But how then shall the Scriptures be fulfilled? That thus it must be. Butya silingon, galing kun himuon ko ni, paano matuman ang kasulatan? It means, hindi gid niya maghari ang Ginoo. Ilansang gid siya sa cross para baydan naton sala. Pero makita naton diri all power ara sa aton Ginoong Hesukristo. And number 3, He is the King of Kings because He always wins. Pirmi na siya gadaog, wala gina siya gakapirdi. Wala na siya kalipat, wala na siya gakasala. Amo na nga daog ganaya pirmi ang Ginoo. Amo na sa Family Day, updan niyo si Jesus hindi ka mo mapirdi sa basketball. Daog gina siya pirmi. Colossians 2:14 and 15, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to His cross. Ang pagtudlo sa iban, ginkuha ko ng kasuguan. Pero kung basahon ta, ang ginkuha, hindi kasuguan, but ordinances that was against us, which was contrary to us. Ara na iagyapon ang kasuguan. Ang gin-amend lang amo ang sacrifices. And took it out of the way, nailing it to His cross. And having spoiled principalities
and powers. He made a show of them openly, triumphing over them in it. Ano dring bot silingon sang aton Ginoo? Paano siya kuno nagdaog sa tanan? Pagi sa pagpalansang iya sa cross, digto siya nagdaog. Paglansang kay Jesus sa cross, wala to siya gali na pierde. Siya ang nagpierde kay Satanas. Abis ang iban, ay napatay ang Ginoo. Hindi ka mo maligo, anay, hindi ka mo mag-amuni, amuna kay patay ang Dios. Daog sa gani. Ginperdiya gani si Satanas. Pagi sa pagpalansang sa cross. Sulan tawa bala, bisa na ang kamatayo ni Jesus, daog sa yagyapon. Nadumduman ko na balang mga kinarton bala sang una kay Bugs Bunny, mga kontraya. Wala ginaya gadaog sa iya perme. May ara ko din nga ginbutang nga video. Gusto ko ipagwaon para madumduman yung inyo nga kabataan sang una. Walang tawan niyo bala. Dasig lang na si Coyote versus Roadrunner. So nadumduman nyo na? Doon mo nigwa ni Satanas. Kag sa mga tao nga nagakontra sa Ginoo, the more nila ginakontra ang Ginoo, the more gabalik sa ila, the more gadaog ang Ginoo. Di na siya maperde. Hebrews 2:14, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death, tandaan nyo, through death, pagi sa kamatayon, he might destroy him that had the power of death. That is the devil. Pagi sa kamatayon ni Jesus, napirdiya si Satanas. Patay na, nagdaog pa. Gadaog gani si Roadrunner, gadaog gani si Bugs Bunny, si Jesus pa. Daog ginaya permi ang Ginoo. So, in application, kung daog si Jesus permi, ano himuon naton? Punta sa iya permi. 2 Corinthians 4, ay ginilonggo ko. Kung mag-upod kita kay Jesus permi, kung mag-alagad kita kay Jesus permi, kung magdampig kita kay Jesus permi, hindi kita yung maperde. Siling ni Paul, verse number 8, sa amon pagwali, permi kami nagaantos. Pero wala gidman kami na daog sa mga nagakontra sa amon. Kung kaisa nagalibog amon ang amon ulo, pero wala gid kami na dulaan sang paglaom. Madamo ang nagahandom sa pagpatay sa amon, pero wala gid kami pagpabayi sang Dios. Matuod nga ginasakit nila kami, pero sa kaluoy sang Dios, buhi pa kami gihapon. Permi kami nabutang sa peligro sang kamatayon. Pareho sang natabo kay Jesus. Agod nga paagi sa amon kabuhi, makita sang tanan ang kabuhi ni Jesus. Verse 11. Ang amon kabuhi permi sa peligro sang kamatayon. Tungod sang amon pag-alagad kay Jesus. Agod nga paagi sa sininglawas namon nga may kamatayon, makita sang tanan ang kabuhi ni Jesus. Gani tungod ginawali namon si Kristo, mahimo nga patyon kami, pero amuman ini ang nagadala sa inyo sang kabuhi nga wala sing katapusan. Yes, nagaantos kita kung mag-alagad kita sa Ginoo. Mabudlayan kita. Nagatrangkaso kita kisa, nakapoy, nagakawadaan sang pinansyal, pero nagadaog permi ang aton nga Dios. May mga kalag nga makabati, may mga kalag nga maluwas. Magadaog ang hilikoton sang Ginoo.
because wala nagakapirde ang aton nga Ginoo. Kag ang mga nagaupod sa iya, wala man nagakapirde. Kag bisan mapirde, daog yapon. Look at Romans 8:28. I believe makahelp ini sa inyo. Siling ni Paul, and we know. Siling nga balaan tanin ni dapat. We know that all things, tanan nga butang, work together for good. All things. Mangkot ko sa inyo, kapila ka na ma-failure sa kabuhi. Alin sa elementary mo nga failure, high school, college, failure in life, failure sa love life, ano pagid? Failure sa negosyo, failure sa exams. Saling ni Paul, all things, success man or failures, all things, dala na dira, work together for good. Gamiton ini sang Dios para sa imo nga kaayuhan. Di din darang perde. Wala siyang perde. Hindi kita yagin tagaan sang Ginoo sang kaluwasan para magkabuhi kita sa kahadlok. Tandaan nyo na, hindi kita ya maperde kung bata kaya sang Dios. Ang panumdumon mo, palanggaon mo ang Dios. Kay bisan perde ka, bisan daog ka gidya perme. Ako, hindi ko maisip ang akon nga failure sa kabuhi. Pero salamat sa Dios, bangod sa iya, bisan damo akon failures, nangin maayo ang outcome sang akon kabuhi, bangod kay na-learn ko nga magpalangga sa Ginoo. He said, to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ang pamangkot, subong sa imo. Do you love God? Or basi, kaugalingon talang ang palangga ta? Ang key diri nga mensahe, kung ikaw nagapalangga sa Dios, wala ikaw sang pierde. Do you love God? Paano mo palanggaon ang Ginoo? Siling ni Jesus, if you love me, keep my commandments. Amo na ang pagpahayag naton sa pagigugma naton sa aton nga Ginoo. Kay kung ginatuman ta ang mando sang Ginoo, palangga ta ang Ginoo, it will be okay. Bisan hindi ikaw okay subong. Maperde lang ta kung magpalayo kita sa aton nga Ginoo. Si Jesus nagsiling sa may Revelation 1:8, I am He that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Siling ni Jesus, napatay ako, pero gindaog ko ang kamatayon, kag subong nagakabuhi ako nga walay sing katapusan. Ginpirde sang Ginoo ang pinaka budlay naton nga kontra. And I believe, kung ikaw ara sa Ginoo, mapirde mo man na sa iya nga gahom. Jesus, the King of Kings. Number one, He has the greatest wisdom. So palapit ka sa iya, pangayo ka kaalam, para may ara ka man kaalam, nga kaangay niya. He has the working power. Ara sa iya ang gahom, ara sa iyang authority, ara sa iyang ability. And number three, He always wins. Nagdaog ginaya perming aton Ginoo. Thank God. Bisan perde kita permi, daog man kita gyapon bangod sa aton nga Ginoo. The King of Kings has the power to conquer everything. But He delights in the hearts that willingly surrender to Him. Mga muyo kita sa siningation. Langit no namon nga amay, sa siningation, luyag namon Ginoo magluhod,
sa imong atubangan sa pagpaubos ng amon nga kaugalingon, kinagakilala kami nga wala kami isang ikasarang kung hindi ikaw magbulig sa amon. Ginoo, maisog lang kami, Ginoo, kung ikaw upod namon permi. And we thank you, Lord, nga ikaw ang Dios nga nagpalangga sa amon. Ikaw naghatag sa imo nga kabuhi, kag sa tanan nga nagtuo sa imo kag nagbaton sa imo nga ngalan. May ara sang otoridad kag abilidad bilang mga anak sang Dios. Ginoo, ga-pray kami nga kabay hindi kami permi matimtar sang kaaway. Hindi kami mapierde sang sala. Kay nagaipikto lang, Ginoo, ang gahom sang amon nga kaaway kun kami, Ginoo, malayo sa imo. Kag wala kami, Ginoo, sang imo nga pulong. Lord, yari kami subong, nagapangayo sang bulig, nagapangayo kami sang imo nga wisdom, nagapangayo kami sang imo nga power, nagapangayo kami, Ginoo, sang imo nga kaluoy, sa amon nga pagpangabuhi sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Ikaw, Ginoo, magabulig sa amon nga mangin mandadaog sa amon nga mga problema kag mga pagtilaw. Gani, Ginoo, yaring imo nga mga kaanakan, buligi kami. Kag nagapangamuyo kami, Ginoo, nga gamiton mo man kami sa matag adlaw-adlaw nga tanan sa pagtuman sang imo nga mga mando, sang imo nga mga kabubuton kag sa pag-alagad sa imo. I-bless mo kami, Ginoo, sang imo nga mga pangako according sa imo nga pulong. Kag kabay pa, Ginoo, kami magasunod kag indi gid magatalikod sa imo nga mga promesa. Ginapasalamatan ka namon kag ginadayaw sa siningtion sa ngalan sang amon bugtong nga manluluwas, Kristo Jesus. Amen.